Maiba naman tayo ngayon, mag-bake muna tayo. Eto gagawa tayo ng masarap na empanada. So hindi muna tayo magluto ngayon ng ulam. Napakasarap, super flaky. Mas masarap pa sa nabibili natin sa labas. Medyo maproseso nga lang ang paggawa nitong empanada pero worth it naman dahil masarap naman ang kinalabasan. So tara, umpisahan na natin ang gumawa ng masarap na empanada. Siyempre, gagawin muna natin yung kanyang filling. So magigisa tayo ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ay naglagay tayo ng pork mince. Pwede din kayong gumamit ng chicken or beef. So timplahan natin ng asin at paminta, saka fish sauce. Lulutuin lang natin hanggat sa maging brown. And then, lalagyan din natin ng konting oyster sauce. Paghalo-haluin lang po. Pagpatuloy ang pagluto. At pagkatapos ay lalagyan natin ng konting tubig at saka isang beef cube. Hayaan lang natin kumulo at bahagyang maluto. Saka na natin ilalagay itong ating na-dice na carrot. At saka isang potato. Ayan. So, lutuin lang natin ng mga about 10 to 15 minutes hanggat sa lumambot. Tatakpan muna natin. Stir lang natin para pantay ang pagkaluto nitong potato. At pagkatapos ay lalagyan din natin ng konting sugar. Nilagyan din natin ng konting raisin. So, ipagpatuloy lang po ang pagluto hanggat sa wala na pong liquid na natira. At pagluto na ay pwede na natin isantabi muna dahil gagamitin natin ito mamaya. So, gumamit nga pala ako ng food processor sa paggawa nitong empanada dough. So, paghaluin lang po itong 2 cups of all-purpose flour at saka konting asin. So, i-pulse lang natin ng mga about 30 seconds. At pagkatapos ay idagdag natin itong kalahating tasang butter, yung na-cube natin na butter. Ilagay ulit ang takip and then continue lang natin i-blend hanggang sa mag-mix na itong flour at saka butter. And then naglagay tayo ng 1/4 cup of cold water. Ayan, continue mixing lang. So, para siguradong maihalo lahat, so yung nasa gilid na mga flour, ilagay natin sa gitna. At saka ilalagay na natin itong isang itlog. Ayan, takpan ulit. And then, i-mix ulit natin. Continue mixing lang po hanggang sa bumuo na po itong ating butter. Ayan, so ilipat lang natin dito sa ating mat. At hatiin natin sa dalawa. At pagkatapos ay i-flatten muna natin gamit itong ating rolling pin. And then balutin natin ng cling wrap at ilalagay muna natin sa fridge ng mga about 25 to 30 minutes. So after 30 minutes, so itong isang dough, ipa-flatten natin. Okay na po ang ganyang kanipis. So gagamit tayo ng maliit na bowl. Ikakat lang natin using a circular dough. Dito sa kalahating dough ay makakagawa tayo ng 5 empanada. So, huwag itapon yung nasa gilid. So, makakagawa pa ng isa. So, repeat the process lang po. In total, sa ginawa nating dough ay makakagawa tayo ng 10 pieces of empanada. So, depende na din sa inyo kung gaano kalaki yung gusto ninyo. Pwede nyong mas liitan pa dito or medyo mas malaki ay pwede din naman. Kung wala tayong food processor or dough mixer sa paggawa nito, ay pwede naman nating imano-mano. Medyo matagalan nga lang. Pero okay lang din yan. Same lang din. Dito sa isang circular dough, maglagay lang ng about 1 1/4 tablespoon of pork filling. Tignan nyo lang po kung paano natin ginawa. Ipagdikit lang po yung both ends. Ganyan lang po, pati dito sa sides, ipagdikit. Para sigurado ay gumamit tayo ng fork or tinidor. So, i-press lang natin. Front and back. Ganyan lang po. So, mukhang empanada na talaga itong ginawa natin. So, tapusin lang natin gawin yung natirang circular dough at saka yung ating filling.
Nakagawa nga pala tayo ng 10 empanada. Maaring more pag niliitan nyo ang size ng empanada na gagawin ninyo. So habang ginagawa natin to, preheat muna natin yung ating oven ng mga about 400 degrees Fahrenheit. So i-bake natin ng mga about 15 minutes. So after 15 minutes ay ibabrush natin ng egg wash. So yung egg white lang at konting fresh milk yung nilagay natin. At pagkatapos nating na-i-brush lahat, ibabalik natin sa oven. And then bake natin ng mga about 10 to 12 minutes. At eto na po, pwede na nating hanguin at palamigin muna. At pwede na nating i-serve. So, itry nyo na din to mga mamshay. Ay talagang napakasarap po.